Makapal na usok ang bumalot sa lugar na yan sa Beirut, Lebanon matapos ang pag-atake ng Israel na nagresulta ng pagsabog mula sa gusaling yan. Wala namang naiulat na sugatan o nasawi sa insidente. Ayon sa mga otoridad, nitong weekend lang halos 30 na ang nasawi sa mga serye ng pag-atake ng Israel, habang nagpakawala naman ng mahigit 200 missiles ang Hezbollah laban sa Israel. Dahil sa gulo, mahigit 1 milyon na ang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao, kasama si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi. Patay ang isang lalaki sa Naga, Cebu matapos tagain sa leeg ng kanyang sariling ama. Sa Talisay City naman, 7 ang sugatan sa karambola ng 2 sasakyan at 2 motorsiklo. Ang mainit na balita hatid ni February Dumabok ng GMA Regional TV. Kuha ito ng CCTV ng Talisay City Command Center sa Barangay Bulacau. Ang isang van biglang lumihis, bumangga sa barrier at saka dumiretso sa kasalubong na kotse. Damay rin ang 2 pang motorsiklo. Wasak ang harap at gilid ng kotse, habang isang motorsiklo ang pumailalim sa van. Ayon sa rider nito, bibili lang sana siya ng pagkain nang madamay sa disgrasya. Ako nabantayan, nagbangga na silang auto kaning van. Then pagkita na ko ang van, napadong man ako. Moto nilayat ko sa motor. Isinugod naman sa ospital ang isa pang rider na nagtamo ng matinding sugat sa paa. Minomonitor naman ang driver ng kotse matapos umano niyang hindi maigalaw ang kanyang katawan. Ligtas ang kanyang misis at 2 anak na nagtamo ng mga pasa sa katawan. Kwento ng driver ng van sa mga otoridad, may iniwasan siya kaya napunta siya sa kabilang lane. At imbes na preno, si linyador daw ang naapakan niya. Mismong kanyang tatay ang kumitil sa buhay ng isang lalaki sa Naga, Cebu. Dead on arrival sa ospital ang biktima na tinaga ng kanyang ama sa leeg. Ayon sa mga otoridad, inamin ng naarestong suspect na napuno na siya sa pagsagot ng pabalang ng kanyang anak. Matagal na umano silang may hindi pagkakaunawaan. Mahaharap siya sa reklamong parricide. Sa Cagayan de Oro City, 12 bahay ang nasunog sa Barangay Patag. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Pero ayon sa mga residente, isang sumabog na electric fan ang posibleng dahilan nito. Nasa 100 tao ang apektado ng sunog. Nasa 6 na milyong piso naman ang tinatayang halaga ng pinsala. Kasalukuyang nananatili sa gym ng barangay ang mga nasunugan. February Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang 2 lalaki matapos tambangan sa Tuburan, Cebu. Sugatan naman ang driver ng sinasakyan nila ang habal-habal. Ayon sa mga pulis, pauwi na galing sa sabungan ang 2 biktima nang pagbabarilin sila ng riding in tandem. Tama ng bala sa ulo at iba pang parte ng katawan ang ikinasawi ng mga biktima. Isa sa mga tinitingnang motibo sa krimen ay away sa sabungan. Patuloy pa ang investigasyon. Tuesday latest mga mare at pare, pinasalamatan ng K-pop boy band na Stray Kids ang Philo Stays na nakijam sa Manila leg ng kanilang Dominate concert nitong weekend. Nag-share ang idol sa X ng ilang group snaps, hawak ang banner na "You are our beautiful memory that covers us like a warm embrace." May caption pa yan na "Thank you Philippines Day for heating up Philippine Arena. What an incredible night in Bulacan." Ilan sa hits na kanilang pinerform sa 2-hour show ang God's Menu, Backdoor at Maniac. Big winner naman ang God of Music 17 sa Mnet Asian Music Awards o MAMA 2024 sa Osaka, Japan. Nakuha nila ang Desang o Major Awards gaya ng Artist of the Year at Album of the Year para sa album nilang 17th Heaven. Itinanghala Song of the Year ang hit ng girl group aespa na Supernova. Wagi ng Global Sensation Award sina Bruno Mars at Blackpink member Rosé para sa kanilang collab na Apathy. Sinurpresa naman ng Big Bang members na sina G-Dragon, Taeyang at Desang ang audience nang mag-reunite at mag-perform sila on stage. Nagpositibo po sa E. coli bacteria ang ilang pinagkukunan ng tubig sa Catanduanes.
Kabilang po sa nagpositibo ang water sources sa ilang barangay sa mga bayan ng Bagamanok, Pandan, Higmoto, Viga at Panganiban na lubhang naapektuhan sa pananalasa ng bagyong Pepito. Nagpadala na ng water purifiers at water filtration systems ang lokal na pamahalaan sa mga nasabing lugar. Payo ng Provincial Health Office at Department of Health, kung hindi tiyak na malinis ang tubig, maaari ho itong pakuluan o lagyan ng aqua tabs na kanilang ipinamamahagi. Patuloy rin ang mahigpit na pagbabantay ng paalala at paalala po ng mga otoridad para maiwasan ang mga sakit.